the demand. So, demand is referred to the amount of some goods and services consumers are willing and able to purchase at each price. So, very understandable naman o, demand. Kung sa imong gusto mong paliton. Naka-question sa inyo, kinagibali, unsaon ba ninyo pag-ingon na ma-afford ninyo or matawag ninyo sa kabagay na demand? Kung affordable. Makaingon mo nga demand siya sa inyo. Kung affordable. So, wants, needs, Affordable. ganang palito na to everyday, diba? Demand. So, tanan ba gusto? Demand? Yes. Yes. Because we need. Tanan ba gusto? Demand. Like for example, as a student, diba, mag-demand ka sa itong parents na, boni ako galing anak, kaya syempre, di pa naka-afford sa isa. So, how are you going to na makainom ka nga, demand siya. Makain ba na demand siya. So, ingon siya nga, according to the economist, ang demand is about the wants and needs of the human. Ang demand ka ng, kumbaga, Para makasalan mo, i-demand ka. uy, what's the needs? Isa ka na. Ha? Muna, demand ka lang. So, demand. Makainom ka nga, demand, ang usa ka butang kung maka-afford ka. Ano siya? Ano siya ikuan? Affordable lagi. Demand. Kung ka-afford ka sa isa ka butang, demand na siya. Kaya how are you going to be able na ma-acquire yung isa ka butang or makuha niyo mo yung demand kung dili ka ka-afford? Ano siya? So, what to demand? Price. Price is what a buyer pays for a unit of specific goods or services. From the word price, based on kayo sa nakuan. Presyo. Kung sa'y, pag mga doon sa mall, magkita-magit mo, sa kay price, ano yung price? Presyo. Quantity demanded. Total number of units that consumers would purchase at that price. So, quantity demanded. Kung pila lang ka mo ang imong ma-afford. Pananglitan, kung ang imong allowance sa kasimana, let's just say 1K per 30. Ang demand kay ka na, Quantity demanded. 1K per month. Ang demand sa mama kay 5K. Teka, Ang quantity demanded is, for example, sa may mga kuwanan na. Kanina. Kung sa sanina, na ay tag 250. O kung nakay 1K, nakay mapalit nga 4 quantity demanded. Kay afford man mo siyang paliton sa imong 1K. Dili eh. Diba? Eh, for 1 week, man mo ang 1K. No, mag-iskutan na ko rin t-shirt. T-shirt siya. Ano yung ko ang t-shirt? 50 pesos. So yan, nakay 100 pesos. Di ba nakay ma-afford ang upat ka mo? So, that's what we call quantity demanded. Kung unsay kaya nimong paliton sa imong kwarta. Yes. Okay. Law of demand. Law of demand states that the price increases, the quantity demanded decreases inversely when the prices decreases. So, ipasabot tayo sa law of demand, kung mutaas ang presyo, bumubos ang demand. Kung bumubo ang presyo, mutaas ang demand. Kay, for example, para sa ito, kay medyo kuan magita, kanang hindi kayo naka-afford o kanang mga mahal. So, mangita dito barato. Di ba kung asin mas barato, dito ang mas daghan ng tao? That's it, the law of demand. Malaka. So, demand schedule. Tabular representation of demand shows the relationship of prices and the specific quantities demanded. So, ang demand schedule mo ni siya, sample niya. Makita naman na siya. Ang demand schedule, kung na ay 1 peso dollar, na ay demanded nga 800 million gallons. Paano ni siya? Sample sa gasoline. Diba? Makita mo na. Sa $1, na siya demand nga 800 gallons. Diba? Naingon lang na ito nga 800 liters of kuan. Kung nagpresyo siya o $1. Kung $1.20, na siya 700 gallons of liters of kuan demanded. Ang demand schedule man jud gaboro ka siya lista katumbas ra siya sa kung ingani ang price pila ka ba ang expected nga demand sa mga tao. Demand curve is a graphical representation showing the relationship between prices and quantity demanded per time period. So, asa man ta makakuha og kining magbuhat ta og information para mahimo siya sa demand curve is diri sa
demand schedule. Ibali, diri ani mo, dira ka magkuha sa information sa demand schedule para makahimo ka og demand curve. Diba? For the example, kaganina na siya so, kibali, kung sa diba, sa $1, o nara, sa $1 na siya 800 ka liters or gallons of gasoline. Sa 1.20 na siya 700 gallons. Naro, no? 1.40. So, asa na ito siya gikan na kuhan information? Dito sa demand schedule. Makita ninyo. Sa labas na. Sabtan ako? So, supply na ta. A supply of goods or commodities that sellers or producers are willing to sell at a particular time. So, supply. Gusto may ma-incorporate ninyo sa supply? Sige. Mga goods and services. So, Products. supply, mo na siya ginatawag ng kaning ibali, if mag-demand ka sa isa panalitan, asa negosyante nga na, ingon na nato nga, nag-demand ka og 20 bags. Makaingon ka nga, supply siya, or nangali siya supply sa 20 bags, kay naa may 20 bags nga available. O, mo na siya, supply. A rise in a price almost always lead to an increase in a quantity of supply. So kung sa kaganina, sa law, sige, proceed na natin. Law of supply assumes that all other variables that affect supply are held constant. So pares anak, di ba kaganina ang law of demand kung mo taas ang presyo, mo ubos ang demand. O kung ubos ang presyo, mo taas ang demand. Kung sa supply po siya, kung mo taas ang presyo sa kuan, panaliton, mo taas ang presyo, mo taas po ang supply. Kaya kabantay ka lang sa mga negosyante, pag mahal ang presyo sa panaliton, mas daghan po ng ilang i-produce. Kaya mahal good, di ba? Ginan siya matadri. Ginan siya. So kung taas, for the example, ingon na ito nga, ang gasoline karon is 70 ba? Or at least 70 per liters. Di ba? O 65. Daghay magpinta, daghay mag-supply, kaya mahal man ang presyo. So kabaliktaran siya sa demanded. Kaya kung sa demanded, kaganin ang sagad yung demand, kung mo ubos ang presyo, mo taas ang demand. Kung mo taas ang presyo, mo ubos ang demand. Kung sa supply ta, kung mo taas ang price, taas mo lang supply. Kaya, syempre, kwarta-kwarta man ito rin. Hindi. Supply schedule. Tabular representation ng supply. Mo ito sa kaganina, ang demand schedule o supply schedule, dira sila magkuha o ng mga list nga, hindi mo siya dito sa supply curve. Supply curve. So, sa 1 peso, sa $1, na siya ika-supply. Kung ang supplier, na siya ma-supply nga 500 gallons of kuan. Of gasoline. Yes. Sa $1.20, na siya 550. So, mga siya information na atong himuan o curve. Mga siya darian. Diba, ang kaganina sa demand, iba naman ang dagan. Ang supply, paano napunta? Ano lagi, ana? Inaan ang demand. Kabatay mo. So, diba, ang supply, kung naa siya $1 diri, $1 naa siya, ang supplier na ika-supply nga 100. Diba, yung nabantayan sa base ako kinong taganin ang low sa supply, kung mutaas ang price, mutaas po ang iyang supply. Diba, kung taas and price, sa $1 pa siya, na siya 500 na ika-supply, kaya supply ng tadiri. Pag sa 1.2, diba, nitaas siya sa 550? Right? O 550. Yes. Bantayan ninyo. Kung sa 1.40 na price per gallon, na siya 600 na ika-produce. So, taliwas siya sa law of demand. Ito siya ang differentiation between supply and demand. Sige na more, paspasan na. Equilibrium, where demand and supply intersects. Equilibrium. Kung asa nagbangga or asa nag-meet ang demand o ang supply. Ano siya equilibrium. So, equilibrium price. Only price where the plans of consumers and the plans of producers agree. So, para sana makigsabot ka, di ba? Kanang nating paliton, niya kaning makigsabot ka sa tindira sa kuan nga, dapat kanira, ano siya, 150 daw niyang hatag daw ang ginagamit niya. Eh, mukhang yung pamansyon ka. Kung ano ka nga, 120 lang mo.
unsa ang presyo nga imuhang ibayad sa iya para makuha ng mga goods. Di ba? Equilibrium quantity, where the amount of the product consumers want to buy, quantity demanded is equal to the amount producers want to sell. So magkasinabot sila diri kung pila ka ang paliton ni kuan kining consumers, kung pila nang pug ang ikahatag ni producers pananglitan, magkasinabot sila sa isa ka butang 100 per pieces. Instead nga 120 kay gihangyo man niya 100 na lang ni. So nagkasinabot sila sa 100 sa 50 pieces sa goods nga paliton niya 100 per individual. Dapat 50 lang ba nanihatag ni producers, di na siya magsubra pag 51, 52 nga nakamorma nang ilang nasabutan. Bali, equilibrium quantity. Ila lang kabuok ang ihatag or kaya na ibaligya sa ing ato ang presyo. Kaya syempre malugi na siya super kaayo. Wala, nagkuano ko. Surplus. The excess supply at any above of the equilibrium price, the quantity supplied exceeds the quantity demanded. So surplus, sobra na kayo siya. Surplus. Surplus siguro ko. Shortage, the price below the equilibrium, the quantity demanded exceeds the capacity to supply. So mani siya. Kung ang sa 1.40 kaganina nga gallons of kuan, kung monitor sa demand, monitor sa supply, monitor sa demand. So nagbangga sila diri sa equilibrium nga 600 nga quantity of kuan gallons sa 1.40 nga price. Ibali. Sabay niyo? Yes. Oh, 600 quantity 600 liters na lang. 600 liters na ay kuan kining 1.40 nga. Based akong ginom na kanina, kung asa sila nagkasinabot, kung unsa lang ang kaya nilang ipagbili sa inyo atong presyo. Diba? Sa 1.40 nga presyo, mura ni kaya ang ihatag ni supplier ng 600 liters of kuan. Ano siya? Kanya, ang sa taas na dahil na ana, sa 1.80, sobra-sobra na na siya. Oo, sa ubos. Look ko. Buwag, buwag. Bago. Ito pa man. Okay, questions? Wala. Proceed. Shifts in demand and supply for goods and services. So, ganong malahi man ang demand. Ganong malahi man ang demand kumpara sa expectation nga demand pananglitan. So, factors that can affect demand. So, income. First na sa income. Kung daghang income ang tao, daghan mo ng ilahang capacity to kuan kinagibali. Labor. Go. Income. Mas daghan ang ginaan ikuan ako. Nara, income na siya. Sa production cost. Hindi ko na nato dali ang kung ang tao ay income nga actually so price is 16, 18, 20, 24. Magali siya. Mo na siya demand schedule. Mo na siya demand curve. So pananglitan, kung sa iyang original na quantity nga 22 million, kung kay taas man ang income, na sila kininkuha ng 24 increase in demand. Kaya kibali ang mga tao, kining-ka-afford man sila na magpalit ng car. So, dili siya, kinigibali sa increase of income, maka-affect siya, mamutaas ang demand. Sa Sabay, no? Prices of related goods. Pananglitan, muubos ang demand sa usa ka kuan, kining pananglitan, iikon lang na itong bugas siguro. Bugas. So, sa related goods, sa may related goods sa kuan. kuan, sa bugas, ang pinadalito. Sabi. Sige, ikaw na nato sa isang. Mais. Mais, no? Sige, mais. Pananglitan, sa kamahal sa kuan, kining sa kamahal sa bugas, kibali murag mag-decide na ang mga tao nga ay mag-mais na lang nakatas barato. So, niubos ang demand sa kuan, sa rice. Sa rice, kaya nag-shift man sila sa mais. Mais. Nabi mag-mais. Mas laway pa ng mais. Very kuan naman kayo ini or sa kanang or dili kayo sa makita sa market baka nakaro. Very clear.
So, size of the population. For example, kung mutaas ang population sa usa ka nasod, panangitan sa atong sa may diri sa Yangga, nakaraw diri 100 million ka tao. Kay sa una 800 million ra. 80 billion lang. Nya karon nagtaas og 20 million ka tao karon diri sa Yangga for example lang. So mutaas ang demand. For example, sa foods, mutaas ang demand sa foods, mutaas ang demand sa clothing. Kay syempre itaas man ang population, so mo affect siya sa demand sa usa ka kuan product. Services, yes. Mali ka ganina. Galon sa kuan. So, ceteris paribus, other things being equal, assumption behind the demand curve or supply is no relevant factor other than product price are changing. So, kibali, palangitan, sa isa ka product, kining tungod sa kaning assumption nga kining ceteris paribus, which is other things being equal, kana gibali ang pagtaas sa presyo sa usa ka panaliton, wala siya nag-base sa kanang wala lang gitanong other factors nga what if nitaas day siya tungod sa production cost, what if mahal ro day kay ang pagbaligya sa mga tao. Gibali tungod aning ceteris paribus, ang iyang nag-assume sila nga ang presyo rang yun ang nagtaas ug ang supply. Wala na sila naghunahuna pag other factors like for example, the size of the population itaas siya, kung ang mga tao na malhin diring dapita din wala na. So gibali nga siya ba? Kung income ni taas or ni ubos, gibali wala nila nagitanaw na factors na maka-affect sa demand. Ang pasabot nila ani is kana bang gibali ang price ug ang demand ra jud sila nagtanaw sa ceteris paribus. Gibali mo ra gi ano lang manila ba ang kaning i-assume lang manila or gi baliban na lang nila ang other factors so there's any factors that shift demand curve. So taste preferences, panangitan ang mga tao, taste preferences, ang mga tao, mga mukhaon taraw sa una o baboy. Ano lang, ay dili ka ng gardening baboy kay gardening baboy ang ilahang ginakuan, favorite food kay na nila. Tungod kay na may mga factors behind na palitan na nakasakit ang baboy. So nag-shift sila sa kining chicken. Manok. So niubos ang kining demand sa manok tungod kay nabaliman sila taste preferences nila gibalik nabalhin sila og kanang daon ng manok di na sila mga baboy. Gana ba? Taste preferences then the composition of the population. Kung mamalhin na ang mga tao pananglitan nag-ato ng laing nasod or nag-ato pa kaglaing lugar, di ba? Kung sa isang kapon wala may tao, gusto mo mamalit. Wala demand. So substitute is the good and services that we can use in place of another goods or services. So substitute, kung sa may inyong makuha na ilisan, ulihan, hindi nakaganahan. Okay? Substitute. Ibali, kuha na siya, pananitan, substitute. Ang example na ito, soft drinks o ang juice. Ibali, dili available ang soft drinks. Pinay juice. Substitute, ulihan mo siya. At least, kuha gihapon to, kining same effect lang gihapon siya kay nakahatag sa imong refreshing. But ang imong gusto lang kay Coke, so wala man. So nag-substitute ka. Wala yung bird, ano ay? Ilisan. Complements. Consumption of one good tends to enhance the consumption of the other. So, panangitan, complements, kanang kapariha or panangitan. Na yung mga tao nga, dili mga piuboy gatas. Mga tao nga, mga pinakawala. Ay, Mga pingaway kape. Yung mga tao nga, hindi ko kape, pero pinapag-sugar. Panangitan, ang example, ani complements. Kung mamalit ako, kung manginom ang tao kining kape, mutaas ang demand sa kape. Tungod kay dili man nila kaya manginom, wala asukar, wala gatas, mutaas man ang demand sa gatas ug asukar. Ano siya? Complements. Okay kayo? So, shift in demand. Ha? Okay, questions? Wala. Shifts in demands happen when a change in some economic factors causing a different quantity to be demanded at every price. So shift in demand, kining gibalik kanang natural unexpected na paghitabok sa palibot like disaster, panangitan na disaster or linog. Ibalik kanang asa ako ay maghanda magyud daw kaning atong like water inana. Wala man nato nag-expect nga panghitabok pero nitaas ang demand sa tubig. Diba sa bottled water.
So dili nimo siya makita kay gi-expect na to nga ani lang dapat nga nila. Unya kay niabot man ang phenomenon na wala na to gi-expect. So mutaas siya, mo shift ang demand niya. Wala ni ang demand. Bali mo mutaas. Tungod na to ang phenomenon. Pag wala na pud siya, di normal lang pud ang demand sa iyahang unsa na, sa iyahang goods. Kay palito sa to di makayo tatig kuanan. So may kay other sa May gulay, gulay. Inom na kami tubig sa ulan. Gulay, baba, luno, bagyo. Ha? Sa man? Wala nang, bali, kuhan ba? Mahal ang gulay. Ay, bagyo. Kuhan ka, change ka, kuhan sa karne. Wala ko. Das mulai kay Baha. Pero sa totoo iya, panangisa lang, dili makatubo na kay isa ka lugar na dili makatubo. Wala Oh, sa bagyo. Dili mo. Taas din bagyo man. Dili ka to sa FEMA, sa yuta, dili siya kuan. So, gibali, wala man ako nag-expect na magkitabo. Mag-shift sila, kuan, ikalita niya, kung wala ka siya. Shifting supply means change the quantity supplied at every price. Ito ang game of pag-naimawag na sa kunang, taas ang demand, taas ang presyo. Kasi syempre, pamahalo na gina nila sa capitalist, kwarta-kwarta. Kapag yung production cost, kapag niya kung Yaila. Yaila. Oh, yaila. Kasi pangkana ba? Kung mo, taas ba daw ang demand? Taas ba daw ang price? depende sa situation. Palagi pa Hindi rin. na, hindi. Namay kuan, namay low sa demand sa supply. Okay. Low demand and low supply. Pag ang low supply, mataas ang presyo, mataas ang Mahal ang bukas cake. Wala. supply. So, matasan ka lang. Siguro mo, ubos ang supply mo, taas ang demand. Sa low demand, Ano siguro? Price man ang tuloy ko. Pag price, pag price, Kalibran, sobra na siya. Kali price of demand, price of supply. Okay, ang price na, ulit man sa supply. Dahil ang imong question is, o sa day mo question pre, Taas ang hilog sa, Matasan ka pa po. question mo. Basta mataas ba ang demand, ang demand, mataas ba ang presyo? Dili, inverse sila, parang Pre, naman na sa graph, pre. Makita mo yan. sa low of demand, pag mutaas ang demand, bumubo ang presyo. Pag ang presyo mo taas, ang demand mo gamay. Sige, pre, tana, pre. Mag-export na tayo. Ako mo na, pre. Ako mo na. Ang low of supply, Sige na, pwede na kayo. Sa iya is, depende din sa situation, di palagitan. Na isa ko na nga niabot, wala man ka nag-expect na, kung daghan na mamalitan, aray. Lalo siguro may nakita na ka ng salida, no, maliban, pandemic. Full storage na ng cellphone. Ang mga tao nabalik na ang mga goods, like ingana. So kaya ang katong mga tao nga nasa city, nahurot na ang supply sa city. So nangato sila mga sa barangay, nga para mangita og supply nila nahuron. So kay ang tao nagpangita na mag-supply, mahalan na po nila ang ilang presyo. Kaya ang mga tao, wala na may ilang. So kaya demand naman kayo siya. So pag-asa dyan ang price. Kada ba, ubos ang supply, Dili gali siya no, depende sa situation. Kaya di man tanan ngay nga na pangitan mo muubos ang supply. So to. taas ang demand, mubo ang supply mo, taas ba ang price? Oh, mataas ang price. Wala rin na, okay na. Ako na may sunod, di ba? Mura. Malaki. ang price ba, ang price dahil ang confusion. O, umana kami Kayla. What's our factor of production? So first, produces goods and services using combination of labor, materials, and machinery. So factors of production, dili man maghimo ang output, wala input. Panangitan o, moingon ka na mag-ingon ka nga ka ng ang factory sa Sinina. Tingali, moingon ka factory sa Sinina. Ang inputs niya na, di ba, naman dyan yung mga tao nga mananahi. Na yung mga tao nga kanyang mga materials, kasi ng fabrics. Ang fabrics. Saan pag-inputs nila? Walay, dila. O, saan pag-himo, saan pag-create sa ka-product, kung walay manghimuan. Yes. Factors of production na sila. Or machinery, palitan na ng makina sa kuan. Lagi. Mas yung ginagamit sa
factors that affect supply, changes in weather and climate. So, ingon na nato nga na kalamidad kani abot. So, palitan sa gulay na raw ta. Palitan, kining wala nakatubo ang gulay or sa mga crops. Gamay ra ang kining mai-supply sa mga tao kay nag-affect man dito ang panamitan kung sakto pa lang ang unsa na sakto pa lang pag-cultivate sa crops, di mo daghan ang ta kung supply o wala nang niabot ang phenomenon sa changes sa weather o climate. Diba? Then discovers new technology. Kung makadiscover kang new technology, palitan ng machinery nga i-employ nimo, mas daghan ang supply, ang production mo daghan kay mas efficient man ang machinery kumpara sa tao, di ba? Then government policies. Matawag siya na kining sa government policies kay maka-affect siya sa supply kay panalitan ng mga tao gusto ta mag-produce og daghan nya kay lisod-lisod man sila sa government. Ibalik, panalitan kung maka-produce mo 100 ay 90 lang dapat ang inyo i-produce nga rin. Kaya nakaproduce mo sila 100. Surplus ito siya. Pero kay na may government intervention, ibalik mo, lisod-lisod sila ba? So manang, may na lang natin i-produce natin kay lisod-lisod man ta. Diba? Ano ba na statement tayo? Tayo ba yung sama? So government subsidies, naka-kuhan po niya siya, naka-affect po niya siya, naka-nang mutaas ang supply kay kaya nang para sa aning sa mga sa mga farmers, nga na, pagtagaan sila o kining subsidy from the government, di ba? Mas ayuhon na nila o kining cultivate ang ilang crops, mas mudaghan ang ani sa mga kuan, magsasaka. Any questions? No. Questions? Gi. Good afternoon guys, ako dahil ang kuhan ng tawagan na sunod. Continuation sa report ni Mikaela. So ako is changes in equilibrium price and quantity. So ang akong example diri is good weather for salmon fishing. So ipakita na ko sa inyo diri ang graph sa gikan sa 2024 na supply sa kwan salmon, then sa 2015 na 2015. Pakita na ko diri ang quantity supply in 2014 sa salmon and Nito yung quantity supply sa 2015. So ipakita na ko sa curve o sa graph kung asa ang changes sa equilibrium price and quantity. So diri sa graph, di ba sa 2014 na siya 80, 120, 160, 200, 230 and 250. Makita ko di ba ang paano to kay stabilize. Di ba sa naman nito 1,000. Joy. So ang Nitira. price po niya is Ginitira. sa graph, Diri ka. kita ko dito sa graph. Hawi man. Nagsugod siya sa $2, 2.5, 2.25. So, ato sa 3.25. So, makita ninyo diri ikan sa $2, ang kwan po niya sa demand which is 400. Kita kini sa $2 sa 2014. And ang sa demand niya nakuha sa quantity sa demand sa fish sa supplies ay is 400. Then sa and sa kuan sa $2 niya is 80, sa 2.5, 120, sa 2.50, 160. Ano ka na yun? 160. Wala mo kung nakuha kay Jerry ko lang. So, ang pasabot kami, ang ipakita niya is ang equilibrium niya sa pinaka sa 2014 o sa 2015. So, ang equilibrium niya sa 2014, gikan sa 3.25
kini $3.25 muna tawag na $3.25. So mo ni ang ang iyang sa quantity fish demand is so 150. So mo ni ang equilibrium gikan sa 2014, then nibaba mo siya, nibaba siya tungod kay ang sa 2015 nga ang sa 2015 niya nga kuha sa sa equilibrium niya is 2.50, then ang quantity supply in 2015 is 550. Di ba? Na 2.50 di kan diri ini. So nara 2.50, then ang wala siya sa price, then ang sa demand niya wala ko siya 550. So ang kalaibigan sa 2014 nga equilibrium, ibaba siya. Then ibaba iyang di ba higher yung price sa 2014. Ini sa 3.25, then ang iyang demand sa supply kay 1 ibaba ko. So ay itaas ang kuan, itaas ang iyang price, then ang diri sa demand niya ibaba. Sa pag-abot sa 2015, gikan ang price niya sa 325, nibaba sa 250, then ang iyang demand sa balang supplies niya sa salmon, itaas. Gikan na sa equilibrium niya nga una, hantod sa ikatuwa. So, nakita niyo ang kalayan sa 2014 o sa 2015. So, di ba, ang sa 2014 is taas niya. Ang supply niya is baba. So, there sa 2015, ang price niya ni baba, then ang demand niya sa kuan itaas. So nagsabta ninyo, mo ang buot pasabot sa mo na buot pasabot sa changes in equilibrium price and quantity. Another example ba diri po sa news and internet. Di ba sa una kay natay ka nang mag-mail ka ng mailman ba? O di ba kay sa una kay mag door to door. So karon na demand sa internet kay pwede na ka mag Gmail, automatic na. Ug na kay Gmail by diretso na nimo ihatag imong kuan dito so ang sa ato mga taga-taga newspaper, so kuan ganing hinay yang demand nya, hinay po yung price. Sa graph, di ba? Sa mali, blur mali. Di ba ang katong sa newspaper mo ni ang quantity 1, so ang sa internet is quantity 2. So makita niyo diri og ang price niya gamay, then ang sa demand po niya gamay. Then ang sa internet which is dali na ay baliktad. Sakto guys, sakto. Nagkuhan ko ba sa so dito makita niyo yung price 1, then quantity 1. So diri gamay iyang price, then ang iyang quantity is gamay. Then ang sa price 2 is daktas. Mo na pinakauna equilibrium, di ba? Kita nimo. So ang supply niya padugtog. Then ang sa demand niya, sa demand 1 sa demand 2, padali. So kung siya mo increase out, decrease ba? Decrease ni. Decrease sa right side, then sa left side is increase. So Ato pa lagi, supply demand. o ang sa supply, isa ka, kita mo mo ni sa supply, di ba kini isa. So pan siya decrease, then ang kadiri duha o siya ang increase. Dili. Ang kini sa supply ba? Di ba? Isa ra siya kabuok, so mo na increase. Kay duha mo diri o siya decrease. Makita ko yung isa po diri sa pikas, di ba? Isa na po ni nakalahian, ang pinakauna, ikaduha. Dali una, ikaduha. So ang supply ng food karon duha na. Diyan diri ang anak. Ang kinig sa kanina, ang supply pa ana, usa ang diri demand. Taas man ang Kabay price. Sa price man naman doon. Sige, bye. Ako lagi.
price ceiling tabay. Naghanap ko sa sa price control, laws that government enact to regulate price. Ang price control ba mo ni ang magkuan ang gobyerno nga dili ra mo tama nga price gikan sa kuan sa producer to consumer. So ang price ceiling code is keeps a price from rising above a certain level and price floor keeps a price from falling down the given level. Sa bulan ni. So, makita ninyo ang kwan, ang sa price floor, ikan sa equilibrium, taas siya sa equilibrium. Then, ang pasabot ana, dura na din siya, always, dili na siya mo baba o mo taas. Kwan na siya ning maximum, ibali maximum sa price. Then, ang tapos ubos ba? O, dara. Ang sa price ceiling code, tara siya sa ubos sa baba sa kuan sa equilibrium kay ang from producer to consumer, which is og gamay ang iyang kuan sa producer o sa supplier o gamay ang demand sa supplier o ikuan mo sa producer gani kung consumer di ay makita nimo ang kuan sa tawag ka di ba ate kung katong gihatag nimo example nga kuan ba nga kape na siya gihatag nga price ngani ang sa price niya is baba then ang sa kanto niya sa lima is baba pod so nay makakuan ra nga makita nimo nga nay mga musulod nga may smuggle ba may smuggle bitaw so lamang koy kapay ka nang sa tawag na pag mo nimo kanina nay share gate to katong mga dili na kong palit kay barato ra pero smuggle to kaya sa atong palit sila nga inana nga price nga same ra gyapon to product sa iya so now mo tong magkuha na ito sa government ba na mo tong may mga smuggle na makita nimo like sigarilyo ba sa tuwa diri kay natay or dili sa tuwa diri kay natay Winston Mighty sa kay makabayad mas taxes kato siyempre gyapon og lasa ang sigarilyo nga smuggle so mas mahal man diri ang paliton si Malit, tag-G's mo ng Winston. So, kato dito nga, once smuggle is tag-5, tulo G's. Pero same naman sila taste. So, dito sila mapalit sa smuggle, sa barato, o taas o demand. Pero smuggle lagi. O gani ang... Wala kayo tax, smuggle. Gali, may tax o smuggle.